para po pumunta sa designated table ninyo kung saan naman gaganapin ang ating reception. So please, listen to us later para po ma-guide namin kayo. And muli po, ngayon ang ating Mass Wedding 2026. Isang mainit at mapagmahal na hapon po sa ating lahat. And ngayon naman po, para sa ating grand entourage, saksihan po natin at panoorin ang pagpasok ng ating Bishop Danilo Ocampo Fernando, Siloa Group Ministry. At ngayon naman po ay salubungin po natin na masigabong palakpakan ang grand entourage ng ating mga groom and bride. Sa akin? At ngayon po ay kasalukuyan pa rin po nating natutunghayan ang pagpasok
ng mga mag-iisang dibdib. Hindi ako gumagalaw. Basta unti-unti lumalapit lang sa akin. Wait sa akin, okay lang?
Parang may name tag naman sila, may winning ban. Winning ban na nakala mo manok.
At ngayon naman po ay matutunghayan natin ang pagpasok ng isa sa kasama natin sa Sangguniang Panglungsod Pag-asa, Honorable Councilor Manuel Chua Jr., Chairperson of Tourism. Hindi lang nag-inom si Tot, tapos pogi pa nag-inom. Atin po ngayong salubungin ng isang masigabong palakpakan ang ating officiating official para sa Mass Wedding 2026. Our City Mayor, Honorable Josel F. Villago. At ang lahat po ay inaanyayahang tumayo para po sa ating prayer na gagampanan ni Bishop Danilo Ocampo Fernando mula sa Siloa Group Ministry. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, lalong higit sa ating pong punong lungsod, sa ating mayor. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa mga ganito pong pagkakataon, wala po tayong ibang dapat na bigyan ng mahalagang pansin kundi po yung may panukala ng kasalan. Bago po yung panalangin, gusto ko lang pong sabihin na meron pong tatlong bagay na napakahalaga sa mga pagkakataong katulad nito. Una, dapat po nating malaman na sino ang mga ikinakasal. Pangalawa, bakit sila ikinakasal? At pangatlo, ano ang layunin ng may panukala ng kasalan? Dapat pong makita natin yun. Una po, sa sagot, sino ikinakasal? Isang lalaki at isang babae. Yun po yung orihinal na makikita natin sa banal na kasulatan. Sapagkat ito pong ginagawa natin, bagay na ito ay programa po ng ating punong lungsod. At ito po ay para sa ikabubuti at ikatatatag ng pagsasama. Pero malinaw po ang Biblia, isang lalaki at isang babae. Ano ang layunin? Nakasulat din sa Biblia. Sa Malakias chapter 2 verse 15. Hindi ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ano ang kanyang layunin? Hindi ba upang kayo ay magkaroon ng mga supling na tatawaging mga anak ng Diyos? Yun po yung nakasulat doon. And then may piece of advice po siya roon. Kaya nga mag-iingat kayo sa babae o sa lalaking pinakasalan ninyo. Nasusuklam ako sa naghihiwalay, napupuot ako sa mga taong malulupit sa kanilang asawa. Yun po ang nakasulat doon, mga minamahal. Kaya po, sino ang may panukala nito? Wala pong iba kundi po ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sa inyong lahat na kakasalin ngayon, isang paalala. Sabi po ng isang hari sa Biblia, si Haring Solomon, sa 31:10 sa aklat ng Mangangaral, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kaya kayo ikakasal kasi alam ninyo yung pakakasalan ninyo mabuting asawa. Sabi po ng Proverbs 19:14, ang bahay at kayamanan ay namamana sa magulang, ngunit ang mabuting asawa ay bigay ng Diyos. Kaya nga ang advice ni Haring Solomon, sabi niya, sa aklat ng Mangangaral, chapter 9, verse 9, sabi roon, mga minamahal, tamasahin mo ang kaligayahan
sa piling ng babae o ng lalaking iyong pinakasalan, sapagkat yaon lamang ang mapapakinabang mo sa magulong takbo ng pamumuhay na ito. Isang paalala lamang ng tao, nilikha ng Diyos para sa isang magandang kinabukasan. At salamat dahil kayo po ay andito ngayon, harap sa isang sagradong bagay upang ang kasalang ito ay maging isang karangalan din naman ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po yung may panukala ng lahat ng bagay. Sa simula pa, Panginoon, ay lumikha ka ng lalaki sa katauhan ni Adan. At napansin mo, Panginoon, na hindi mainam sa tao ang mag-isa. Kaya binigyan mo siya ng makakasama. Pinatulog mo siya ng mahimbing. At nang magising siya ay meron ng isang babae sa kanyang tabi. Nagulat siya at sa kanyang kagalakan ay sinabi niyang sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. Doon po nagsimula ang lahat, Panginoon, ng kasalan. At ito rin ang naging dahilan ng sinabi mo sa verse 24. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, sumasama sa kanyang asawa sapagkat sila ay nagiging isa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang araw na ito ay itinakda mo upang, Panginoon, bigyan ng katuparan ang matagal ng layunin ng mga magkakaparehang ito, Panginoon. Ang layuning maging legal ang kanilang pagsasama at upang, Panginoon, daluyan sila ng masaganang pagpapala mula sa iyo. Aking dalangin, Panginoon, sa araw na ito na ang kasalang ito, dakilang Diyos, ay maging isang malaking kwento sa kanilang buhay. Sapagkat dito magsisimula, Panginoon, ang legalidad ng kanilang pagsasama. Aking idinadalangin na sila iyong pagpalain, dakilang Diyos, samahan sa buhay na kanilang tatahakin. Gayon din naman, pagpalain mo ang punong lungsod namin, Panginoon, dakilang Diyos, ang Mayor Joseph Viulago, Panginoon, at hayaan mo, dakilang Ama, na sa pamamagitan niya, Panginoon, ay patuloy, dakilang Diyos, na maparangalan ka. At dakilang Ama, sa pamamagitan niya, ang mga bagong mag-asawang ito na pagtataliin ngayon ay maging isang mahalagang bagay, Panginoon, sa harapan ng iyong kalwalhatian at kaningningan. Salamat, Ama. Maingat kong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Ito ang araw na iyong itinakda. Ito ang araw ng kaganapan ng iyong panukala at gusto kong sabihin, Panginoon, dakilang Diyos, sa mga mag-asawang ito, sa magiging mag-asawang ito, Panginoon, yung salitang katuparan, Panginoong Diyos. Katuparan ng iyong nilayon sa kanilang buhay at katuparan, Panginoon, ng kanilang mga plano sa buhay. Salamat po. Maingat kong pinagkakatiwala sa iyo, Diyos, ang kasalang ito. At hayaan mo, Panginoon, ang kasalang ito ay maging isang mahalagang bagay sa buhay na tatahakin ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyo ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po. Maaari na po tayong umupo. Maraming salamat po sa prayer, Bishop Danilo Ocampo Fernando ng Siloa Group Ministry. Yes, and talaga naman, sir, ngayon na nag-uumapaw ang pagmamahalan ng ating 90 couple para sa pag-iisang dibdib at opisyal na pagpapatibay ng kanilang pagsasama. Ating pakinggan ang ating minamahal na City Mayor, Honorable Josel F. Viulago. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Atin na pong umpisa ng
legal sa seremonyas po. Para po sa ating pag-iisang dibdib. Ngayong hapong ito. Rini-request ko po ang ating mga ikapasal. Kayo po ba ay kusang loob na nagpunta dito upang mag-isang Wala po bang pumilit o nanakot sa inyo upang pumasok sa kontrata ng kasal? Ano po ba kasi nagpo-protesta? Meron po bang tumututol sa pag-isang dibdib ng kahit sino man po sa ikakasal ngayong hapon? Wala naman. Ito po ay para po sa lalaki. Isang po natin sa ating pong groom. Tinatanggap mo ba? Pakibanggit na lang ang pangalan ng iyong mapapangasawa. Tinatanggap mo ba si? Bilang iyong legal na asawa, aalagaan, rerespetuhin, sasamahan sa hirap at ginhawa habang kayo'y nabubuhay. At ito naman pong pagkakataon na ito ay para po sa groom, sa lalaki, para ibigay niya ang kanyang personal po na mensahe sa kanyang mapapangasawa. Personal vows po. Kanya-kanya na lang po tayo. Medyo marami po tayo. Ano po? Okay na po mga sir and ma'am. At syempre naman po sa ating pong sa mga bride, tinatanggap mo ba ang iyong groom, pakibanggit na lang po ang kanyang pangalan, bilang iyong legal na asawa, mamahalin, aalagaan, rerespetuhin at sasamahan sa hirap at ginhawa habang kayo'y nabubuhay? Okay po. At ngayon din naman po, ang inyong personal po na mensahe sa inyo pong magiging groom, sa inyo pong mapapangasawa, pakibigay na lang po, kanya-kanya na lang po. Dala-dala po natin ang ating mga singsing. Pakilabas lang po. Okay po. Yung groom po muna, no? Yung lalaki po, pakihawakan ng singsing. Pakitapat lang po sa daliri ng inyong bride. Ang singsing ay simbolo ng walang katapusang pag-ibig. Isang bilog na walang simula at walang wakas. Ipasuot ang singsing sa isa't isa bilang pananda ng inyong pangako sa isa't isa. Pakisundan lang po ang aking sasabihin bago po isuot sa inyong bride. Okay, pakibanggit lang po ang pangalan po ng inyong bride. Sundan lang po. Isuot ang singsing na ito bilang tanda ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo. Okay na po. Pakikuha naman po ni bride ang mga singsing po at itapat po sa daliri po ng inyong groom. Sundan lang po ang inyong lingkod. Isuot ang singsing na ito bilang tanda ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo. Naisuot na po lahat. Ako naman po ay magbibigay na lang po ng maikling mensahe. Alam niyo po, marami po tayong dapat ipagpasalamat ngayong hapong ito. Pero syempre po, pinakamahalaga dyan ay ang mga pagpapalang tinatanggap po natin. Sabi nga po nila sa buhay, 3 po siguro yung pinakamahalagang blessing na pwede po natin tanggapin. Una, syempre po ang biyaya ng buhay na binigay po sa ating lahat. Binigay sa mga groom,
sa inyong mga grooms, sa mga brides, sa ating pong lahat. Yan po yung una po natin dapat na malaking biyaya na dapat po ipagpasalamat. Yung pangalawa po, na sa ating buhay, mabigyan po tayo o bigyan po tayo ng biyaya o yung blessing na mahanap po natin ang ating magiging katuwang sa paglalakbay sa buhay. Kayo po ay 90 po na nakita po ninyo ang inyong magiging katuwang sa inyong paglalakbay sa buhay. Yan po yung pangalawa pong malaking biyaya. At yung pangatlo, hindi ko po alam kung sino yung meron na at sino yung kakaroon pa lang, ay syempre po yung biyaya na pag tayo po ay pinagkatiwalaang maging magulang sa atin, mga anak. So yun po yung tatlong malaking biyaya po na yun. At sa araw po na ito, nais lang po natin sana yung paalala na ito po ay ating ipagpasalamat at dahil mula po ngayon sa ating paglalakbay sa buhay, alalahanin natin bilang mag-asawa, hindi naman po yan laging magiging madali, hindi naman laging magiging masaya. Marahil maraming pagsubok po na pwedeng pagdaanan, problemang pwedeng tahakin. Ang mahalaga, balikan po natin ang araw po na ito bilang magkatuwang, bilang mag-asawa. At balikan po natin, ano po ba ang mga pangakong binitawan po natin sa isa't isa ngayong araw na ito. At mahalaga rin po sa ating paglalakbay po sa buhay, anuman po ang ating pagdaanan, alalahanin po natin na hindi lang po kayong dalawang mag-asawa ang nagdaraan sa paglalakbay na yan. Kung nandyan kung kayo po ay may mga anak na, kasama po ang inyong mga anak. Pero ang mas mahalaga na sa ating paglalakbay po sa buhay, laging nandyan ang ating Panginoon sa taas na gumagabay po sa atin sa bawat hakbang. At kung ito po ay lagi po natin isa sa isip at isa sa puso, wala po tayong pagdaraanan na hindi po natin kayang pagdaanan at ang ating buhay mag-asawa ay mapupuno pa ng mas maraming biyaya. Sa harap po ng inyong mga saksi at sa ilalim ng batas ng Republika ng Pilipinas at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang punong lungsod ng San Jose City, Nueva Ecija, idinideklara ko na po kayong lahat, marami, no? Bilang legal na mag-asawa. At ngayon po, sa unang pagkakataon, pwede na pong halikan ni groom ang kanyang bride bilang legal po na mag-asawa. Congratulations po. At ngayon ay palakpakan naman po natin ang ating mga nag-isang dibdib na mga couple. Maraming salamat po, our City Mayor, Honorable Josel F. Violago. And para po sa ating mga couple na hindi nawawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Dadako na po tayo ngayon, bukod sa inyong pag-iisang dibdib, syempre po ang photo off natin. Kasama ang ating City Mayor, ang inyo pong mga magulang o kapamilya, at kasama po ang ating mga principal sponsors o ang ninong at ninang. So maupo po muna ang iba nating mga couples. Tatawagin po namin kayo. So papanik po tayo sa stage. Doon po gaganapin ang ating photo op. And of course, kasama rin po natin ang ating kasama sa Sangguniang Panglungsod, Konsihal Manuel Chua Jr. and Konsihala Hani Villena. So para po sa ating first couple, ito po ay according dun po sa ating table assignment sa reception area. Hindi po ito sunod-sunod. So pakinggan pong mabuti. So ang first couple po natin ay
sina Mr. and Mrs. Randy and Maria Angelita Apelido. Sila po ang ating L28. Forward na po tayo. Mr. and Mrs. Randy and Maria Angelita Apelido and their families. Ang nanay at tatay po ng ating mga ikinasal, kasama po ang kanilang ninong at ninang. Paantabay na rin po para medyo mabilis tayo ng konti, ang atin pong next couple. Kayo po ang susunod, Mr. and Mrs. Angelito and Abigail Apelido. So mag-ready po ang ating next couple, Mr. and Mrs. Angelito and Abigail Apelido. At syempre po, pagkatapos po ng photo opportunity with our city mayor, diretso po tayong i-assist ng ating mga organizer papunta po sa ating reception. Congratulations po, Mr. and Mrs. Randy and Maria Angelita Apelido. And our next couple, Mr. and Mrs. Angelito Abigail Apelido. Next couple po na magre-ready, Mr. and Mrs. Armando Jr. and Baby Love de la Cruz. Next couple po natin, Mr. and Mrs. Armando Jr. and Baby Love de la Cruz. Kasama po ang kanilang mga magulang, ninong at ninang. And congratulations po, Mr. and Mrs. Angelito and Abigail Apelido. So once again po, on stage, Mr. and Mrs. Armando Jr. and Baby Love de la Cruz and their families. Mag-ready na rin po, kasunod po niyan, Mr. and Mrs. Ryan Josel and Ira May Boncato. Again, family members po ni Mr. and Mrs. Armando Jr. and Baby Love de la Cruz. Andyan po ba sila? So on deck po, kasunod po niyan si Mr. and Mrs. Ryan Josel and Ira May Boncato. So mag-ready na rin po yung family members. Family members po ni Mr. and Mrs. De La Cruz. Ayan, medyo giveaway po sa kanila kung meron pa pong nandyan. Salamat po. And syempre kasama rin po natin ngayon, we would like to acknowledge our Mayora Jane Villago. Mag-ready na rin po, Mr. and Mrs.
Cedric and Teresa Yabes. And once again, congratulations to Mr. and Mrs. Armando Jr. and baby Love de la Cruz. So tinatawagan din po natin ang family ni Cedric and Teresa Joy Yabes. Please join po sa ating newlywed. And now po, para sa ating photo opportunity, once again, Mr. and Mrs. Ryan Josel and Ira May Boncato. So mag-ready po, kasunod niyan, Mr. and Mrs. Cedric and Teresa Joy Yabes at ang kanilang pamilya. Kindly give way po sa pamilya ng ating tinawag para maka-join po sila sa ating couple. Salamat po. Mag-ready na rin po our next couple, Mr. and Mrs. Rainier and Angelica Pascual. Mr. and Mrs. Rainier and Angelica Pascual and their families. And once again, congratulations Mr. and Mrs. Ryan Josel and Ira May Boncato. On stage now po ay si Mr. and Mrs. Cedric and Teresa Joy Yabes and their family. Please come forward na po ang family ni Mr. Rainier and Mrs. Angelica Pascual.